Magandang hapon po. Muli po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kahapon po na simulan po ni Pastor Joy ang ating pong pinag-aaralan. So, ang topic po natin is Ready for Godly Wisdom. Sabi niya, isang malaking question. Sabi niya, Ready for Godly Wisdom. It begins right here. So, lahat naman po tayo ay nangangailangan ng wisdom ng Panginoon. Amen po. Lahat po ng wisdom ng Diyos na binibigay niya po sa atin ay nakakatulong po sa ating pong buhay. Amen po. Yan. Sa akin po ay yung number 3. Yung number 1 and 2 ay itinuro po sa atin kahapon ni Pastor Joy. Sa akin po ay number 3. Ang number 3 po ay fear the Lord. So kung kayo po ay may Biblia, pakibuksan niyo po ang Proverbs chapter 9 verse 10. Yan. Sabi niya po dito sa English, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. Ang linaw po na sinabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan, sabi niya, ang umpisa po daw ng pagkatakot sa Diyos ay nagkakaroon ka ng pangunawa. Amen po. Sabi po sa Tagalog version, sabi niya po dito sa Proverbs 9 verse 10, pagkatakot kay Yahweh simula ng kaalaman, ang pagkakilala sa Kanya ay may dulot ng karunungan. So tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman pag tayo po ay takot sa Panginoon. At mas maganda po na tayo po ay natatakot sa Diyos. Bakit po? Nalalaman natin kung ano yung mga ayaw ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Dahil sa may takot ka, nagkaroon ka ng wisdom na kailangan magkaroon ka ng takot sa Panginoon. At kapag nagkaroon ka ng wisdom na takot ka sa Diyos, natatakot kang magkamali. Amen po, nakakatakot kang gumawa ng kasalanan kasi alam mo na lahat ng ginagawa mo sa Panginoon ay nakikita po niya. So nagkakaroon ka ng conviction, nagkakaroon ka ng takot at nabibigyan ka ng wisdom ng Panginoon na dapat hindi ito ginagawa ng isang Kristyano, dapat umiiwas tayo sa mga bagay na alam mo hindi yan kagustuhan ng Diyos. So nagkakaroon ka ng thinking, nagkakaroon ka ng magandang kaunawaan na dahil sa inuunawa mo ang Diyos, yung sabi niya, the fear of the Lord, dahil sa natatakot ka sa Panginoon, sabi niya, yan ang pasimula na tayo po ay may karunungan sa Panginoon. Amen po. So, nagkakaroon ka ng karunungan sa Diyos, naiwasan mo yung mga bagay na hindi dapat natin nagagawa. Amen po. So, ang kagandahan po dito, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, nagsisimula po ang pagkatakot sa Panginoon. Sabi niya, kapag tayo po ay natatakot po sa Kanya. At dapat tayo po ay may takot po talaga sa Panginoon. Amen po. Bakit po? Ang Diyos po natin ay Diyos ng habagin. Yes, Diyos po siya ng mapagmahal. So, bakit kailangan po nating matakot sa Panginoon? Kasi alam niyo po, ang Diyos po ay Diyos of gentle. Ang Diyos po ay makapangyarihan. So, tayo po ay sa isang iglap, pwede tayong gunawin ng Diyos. Isang iglap, pwede tayong parusahan ng Diyos. Gagamitin niya ang kaaway. Kumaga parang pwede niyang paintulutan ang kaaway para tayo po ay mahirapan. Ngayon po, kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, kapag tayo ay merong kinakatakutan, siyempre po ang Diyos, nabibigyan na tayo ng pangunawa na pag ginawa mo itong bagay na to, may kapalit. Ibig sabihin, naunawaan mo yung mga bagay na dapat hindi mo to ginagawa. Kasi sabi po ng Biblia, di po ba, ano man ang tinanim mo dito sa lupa, one day, aanihin po natin. So nagkakaroon ka ng kaunawaan na kapag ito ay nagawa mo, pwede mong anihin to. Tama po. Ngayon, kapag hindi ka natakot sa Panginoon, lahat ng ginawa mo na masama, lahat ng kasalanan na gawa mo, one day darating po yung time na anihin po natin yan. So, ang ganda po ng sinasabi niya dito, fear of the Lord. So, kailangan may takot tayo sa Panginoon para hindi natin magawa yung mga bagay po na maaring magdulot po sa atin ng kapahamakan. Amen po. So, yun po yung ng number 3, fear of the Lord. Dito pa po sa Proverbs chapter 1 verse 7. Yan, sa Kawikaan chapter 1 verse 7. Sabi niya po dito sa Tagalog, ang pagkatakot kay Yahweh, pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral, at mga saway. So sabi niya po dito, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagsisimula, doon pa rin po sa sinasabi sa Proverbs 9:10, ng karunungan. Pero pag ikaw ay walang pangunawa sa fear of the Lord, ang sabi po ng Biblia, napakalinaw, isa kang mangmang. Pasensya na po kayo sa term, kaya sabi niya po sa English version, respecting God, honoring Him, obeying Him, trusting His Lord, position you receive, His mind and His sight. Ngayon po, nawawalan ka ng paggalang, nawawalan ka ng respeto sa Panginoon kapag ikaw ay walang takot sa Kanya. Nakagawa ka na isang bagay na
Kumbaga parang hindi nananahan sa iyo ang Holy Spirit kapag hindi mo na nararamdaman ng conviction kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Di ba sa atin po mga taga-Rema, kapag tayo po ay nagawa ng mali, ramdam mo sa heart mo na kinukonvict ka ng Diyos na may mali ito. May something na hindi dapat ito nagagawa ng isang Kristiyano. Tama po. Isa lang niyo po, napakabuti ni Lord kasi iniwan nga niya po sa atin ng Holy Spirit para mag-convict sa atin kapag alam mo na may nagagawa ka na hindi yan kalooban po ng Panginoon. So, yun po kagandahan po sa atin. Ngayon sabi niya po dito, sabi niya, mangmang ang isang tao na walang takot sa Diyos. Mangmang ang isang tao na patuloy sa pagkakasala, patuloy sa paggawa ng mali kahit alam niya na ito ay kasalanan sa Diyos. Ngayon po, ang tinuturo po sa atin ng Biblia, kung gusto mo magkaroon ka ng talino, kung gusto mo magkaroon ka ng pangunawa, kung gusto mo magkaroon ka ng naiintindihan mo yung mga bagay dito sa mundo, kailangan magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen. Kasi alam niyo po, napakaganda na kapag tayo po ay may takot sa Panginoon. Nakakaiwas ka sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay po natin. Kasi alam ng Diyos, kapag ito ay nagawa mo, alam niya, may kapahamakan na naghihintay sa buhay ng tao. Diba? Sabi nga, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, pero ang bunga ng pagsunod sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi dito, kung ikaw ay may takot sa Diyos, aayawan mo yung ayaw ng Diyos. At gugustuhin mo yung mga kagustuhan ng Diyos. Kahit sa mga Kristiyano po, kung ikaw ay nakilala sa Panginoon at wala ka sa kalooban ng Diyos, halimbawa, ito po, no? Kasi lahat tayo tumanggap sa Panginoon, lahat tayo naging Kristiyano, lahat tayo tinanggap siya sa buhay po natin. Pero hindi natatapos po dyan yung pagtanggap mo lang. May kasunod yan Ano po ba yung calling natin? Ano po ba yung ministry po natin sa church? Dapat meron tayong trabaho na ginagawa sa Panginoon. Ngayon, kung hindi natin nagagawa yung trabaho natin sa Diyos, ibig sabihin, wala kang takot sa Panginoon, wala kang takot sa kapahamakan na darating sa buhay mo. Amen po. Binibigyan po tayo ng knowledge ng Diyos na hindi natatapos yung pagtanggap mo. Dapat may ministry ka sa church. Baguhan ka, matagal ka na, o kahit ikaw ang pinakamatanda sa Rema, dapat meron kang ginagawa sa Panginoon. Hindi pwede na wala kang trabaho sa Diyos. Hindi pwede na wala kang ginagawa. Ibig sabihin, kapag wala kang ginagawa ng ministry sa Panginoon, ibig sabihin, nawawalan ka ng paggalang, nawawalan ka ng respeto sa Panginoon, nawawalan ka ng trabaho sa Diyos. Sabihin, nawawalan ka ng takot kasi hindi mo nagagawa yung calling mo. Tama po, di ba? Sa Bible, sabi ng mga taon to, ni Jesus sa mga taon to, yung mga kambing, sabi niya, pwede niyo akong paglingkuran, pero hindi kayo mapalapit sa puso ko. Anong ibig mo sabihin nun? Yes, pwede ka na hindi po masama na nagti-church ka, hindi masama na nagpe-pray ka. Pero ano po ba yung pinakang will sa atin ni Lord? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Siyempre, unang-una po dyan, dapat nakapag-akay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nakapag-akay ng mga kaluluwa, kung wala ka nagagawang trabaho sa Panginoon, nawawala na yung takot mo sa Diyos. Amen po. Kasi lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon, ulitin ko po, one day, darating po yung time na aanihin po natin yan. Amen po. Sabi nga ni Pastor Boy, sinasabi sa Bible, ang tamad ay wag pakainin. So, kapag ikaw ay tamad sa ministry, o medyo umano po dito, no? Nandun tayo sa Fear of the Lord Pero, ang kinakausap ko po dito ay mga Kristiyano. So, sinasabi niya po dito, kapag wala kang ministry sa simbahan, kapag wala kang ginagawa sa Panginoon, nawawalan ka na ng takot sa Diyos. Kasi, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, madali sana sa atin po ang sumunod. Amen po, kung alam natin yung plano ng Panginoon, alam natin kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Ngayon, kung hindi natin nalalaman yung calling natin, something is wrong. May problema po tayo doon. Tama po. Lahat po tayo may ministry tayo sa church. Lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, kung wala kang ginagawa sa church, maging malinaw po sana sa atin to na wala ka ng takot sa Lord. Kasi hindi mo nagagawa ng maayos yung ministry mo sa Panginoon. At one day darating yung time, lahat ng ginawa mo sa buong buhay mo ay aanihin mo. Amen po. Yan. So, yun po yung number 3. Sabi niya, fear the Lord. Dito po sa number 4. Number 4 lang naman po ako, no? Sabi po sa number 4, immerse yourself in God's Word. Pakibuksan niyo po ang awit 119, verse 30 po tayo. Yan. 119 verse 30 ng awit po. Yan. Sabi niya po dito sa awit 119 verse 130. Yan. Sabi niya po dito, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing ilaw na nagbibigay dunog sa wala pang karanasan. Ulitin ko po. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. So, sabi niya dito, kailangan yung God's Word ng Panginoon ay isinasabuhay po natin, mga kapatid. Yes, sabi nga ang pakikinig ng salita ng Diyos ay panimulaan ng pananampalataya sa Panginoon. Yes, maganda po na tayo po ay nakapakinig ng Word of God kasi nagkakaroon ng linaw yung isip natin na, ay oo, dapat hindi ko ginagawa to.
Dapat sinusunod ko yung kagustuhan at yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ngayon sabi niya dito, kung hindi mo nagagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, wala ang salita ng Diyos sa puso mo. Tama po. Kasi sabi ng Bible, hindi lang dapat pinapakinggan mo ang God's Word, kundi ito po ay isinasabuhay po natin. Maraming Kristiyanong nakikinig. Ang sarap makinig, nakapagpalakas yung mensahe ng Panginoon. At the same time po, ang problema lang po, hindi nagagawa yung salita ng Diyos na ipinaparating po ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Ang sabi ng Bible, lumayo ka. Ang sabi ng Bible, mag-pray ka. Ang sabi ng Bible, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Minsan may mga bagay sa atin na sinabi ng Diyos, napakinggan po natin yung mensahe ng Panginoon, pero hindi natin may isabuhay. Mga kapatid, sabi po ng Bible, kailangan ang salita ng Diyos po ay nagiging tanglaw sa atin. So, nagiging liwanag po sa buhay po natin to. Ngayon, kailangan yung liwanag na yon na binigay ng Diyos sa atin ay may bigay din po natin sa iba. Amen po, ano kayo ibig sabihin? Kailangan yung binigay na ilaw po sa atin ay may transfer din natin sa ibang tao. Sa church, o sa mga kapatiran po natin sa Panginoon. Kaya sabi niya po dito sa awit 119, verse 130, ang liwanag ng turo may nagsisilbing isang ilaw. Sabi niya, bibigyan dunong ito sa wala pang karanasan. So, sa mga wala pang karanasan, nagbibigay ka ng turo, nagbibigay ka ng liwanag sa kanila kasi ikaw yung naturuan, ikaw yung nasabihan. Amen po. So, kailangan maibigay natin sa iba yung turo na binigay po sa atin, na yung mga tao madilim ang buhay, nagbibigay natin ng liwanag dahil sa naituro sa atin yung liwanag. Amen po. Nabigyan tayo ng liwanag ng Diyos. Nakuha niyo po, mga kapatid. So, isa pang verse, sabi niya po dito, sa Colossians 3:16. Yan, basahin ko po sa inyo po, no? Sa Colossians 3:16. Ang ganda sinabi niya po eh. Sabi niya, let the word Christ you rightly in all wisdom. Yan, dito po, sa Colossians chapter 3, verse 16. Yan po yung Colossians. Sabi niya po dito sa Colossians 3:16, ang mga salita ni Kristo at ang itanim niyong mabuti sa inyong isip, magpapalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. So sabi niya, yung natanggap nito, sabi niya po dito, sabi niya ay magpapaalalahanan tayo, magtuturoan tayo, magpapalakasan tayo. Kung ano yung alam mo sa Word of God na pwede mong ibigay sa kapwa Kristyano mo, sabihin mo. Kung ano yung pwede makapagbigay sa kanya ng encourage, sabihin mo. Kasi tayo po ay tanglaw ni Kristo. Si Kristo po hindi nabababa dito. May second coming po, darating po si Kristo. Pero sa panahon natin ngayon, hindi siya magbibigay, darating dito, na siya yung magbibigay pa ng ilaw. May binigay po ang Panginoon sa atin na banal na Espiritu na binigay niya po sa atin para maging ilaw po siya sa atin, maging wisdom sa atin ng Holy Spirit na binigay niya po sa atin. Yan sabi niya po dito, kailangan sa mga Kristyano po nanghihina, sa mga Kristyano po na nawawala na, lalamig na, isa tayo sa magbigay inspirasyon, isa tayo sa magbigay kalakasan po sa kanila. Amen po. Lahat po tayo nagkakamali. Alisin po natin yung husgahan mo yung tao. Alisin po natin yung negative thinking mo dun sa isang tao. Mga kapatid, isipin mo, ikaw din ay nagkakamali. Amen po, ikaw din ay nagkakamali sa Panginoon. So, walang perpekto, wala tayong karapatan para husgahan ng ibang tao. Ang Diyos lamang po ang may karapatan. So, tayo dapat, isa tayo sa makitaan na, ay salamat brother, kasi dahil sa iyo, pinapalakas mo. So, sa pamamagitan mo, napaparangalan ng Diyos dahil sa ginagawa mong pagbibigay ng wisdom sa ibang tao. Amen po. So tayo po mga kapatid na nakikinig po ngayon, maging ilaw tayo, maging wisdom tayo sa iba na wala pang karanasan, hindi pa lubusan nilang naunawaan ang Word of God. So ipakita natin sa kanila na tayo po ay karapat dapat. Alam ko, lahat tayo hindi karapat dapat sa Panginoon. Pero pilitin natin, sikapin natin na maging karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos. At the same time, sa paningin ng mga tao. May makikita man sa atin negative ang mga tao, pero ikaw ang nakakaalam at ikaw ang nakakakilala sa sarili mo, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino po tayo. Ang mahalaga po dito, mas maibigay mo yung part mo dito sa mundo, sa family mo, sa mga kamember mo, sa simbahan, maging sa mga tao po na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, maging ilaw at sin tayo kasi yun yung wisdom na binigay po sa atin ng Diyos na ikalat natin sa buong bansa ang salita po ng Panginoon. Isa tayo sa maging Word of God ni Kristo. So yun lang po, maraming salamat po. Pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to, sa mga salita mo na pakinggan po namin. Thank you Lord, dahil patuloy na binibigyan mo kami ng kaunawaan upang mauntindihan pa namin yung mga bagay na dapat pa namin gawin bilang kami ay tagasunod mo. Kaya mo Panginoon na sa buhay namin ito, ikaw ay makapurihan, ikaw yung parangalan, ikaw Panginoong Jesus sa may taas sa buhay namin. Salamat Panginoon sa oras na to, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo and God bless po.